Nagbigay na po ng senyales ang Malacanang at nakusaan ay tila nasunog na ang tulay sa pagitan ng pamilya Villar at ni Pangulong Marcos Jr. Ito'y matapos na ipag-uutos na raw na imbestigahan ng Pangulo ito hong inireklamong prime water na kung saan ay pag-aari po ng pamilya Villar. So yun po, at maliwanag na maliwanag ho, binabanggit ito ni PCO Undersecretary Claire Castro na talagang, yun na ho, dahil sa dami rin ho ng mga reklamo ng ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Bulacan, ay paimbestigahan ni Pangulong Marcos ang nasabing problema, issue. Pakinggan ho natin mga kababayan, ito hong pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro at na kung saan ito na po ang hudyat ng paghihiwalay ng landas ho ng pamilya Villar at ni Pangulong Marcos Jr. Afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So how does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Follow up. Considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Okay, so yan po ang pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro at ang ibig sabihin po nito, senyales sa mga Villar na wala na, away-away na. Yun ho. Dahil sa, syempre naman, yung sa naunang mga pahayag, di po ba, na kung saan ay, di ba, lantaran na pong sinusuportahan ni VP Sara Duterte, ito pong si Camille Villar. Ano nga naman mangyayari, mga kababayan, at talagang, kasi, ang usap-usapan nga nung nakita ho mismo si dating Senador Manny Villar at ito pong si Congresswoman Camille Villar, pinagigitaan po nila si VP Sara Duterte, na kung saan ay sinasabi ay ini-endorse na. Kasi may mga larawan po na na nakita ho at lumabas po sa media, maging sa social media. At ang tanong nga, nung nakita ko ho yun, mga kababayan, nako, handa ba ito pong si Manny Villar na kanyang isugal? Yung kanyang, kasi talaga namang lalong lumalawak po, di po ba? At sabihin natin, lalong lumalago yung kanyang negosyo sa kasalukuyan. At alam naman natin dito po sa Pilipinas, yung paglago ng iyong negosyo ay kasama ho dyan yung pakikisama, pakikipagmabutihan sa nakaupong presidente ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang realidad, Bagamat hindi natin alam kung sa paanong paraan sila nagkakaayos, di umano. Pero talagang ganyan Kaya kita nyo naman yung mga tycoon, yung mga kilalang mga mayayamang negosyante. At makita nyo, diba? May mga listahan dyan yung na kung saan yung mga mayayamang mga Pilipino, lahat dumidikit sa Pangulo. Kahit sino nakapwesto, hindi lang dito kay Pangulong Marcos Jr. Kahit sa mga nakaraan, basta't may naupong presidente, doon nakadikit ka agad. Pero dito ay, yun nga, ang aking naging reaksyon, mga kababayan, dito po sa, nung nakita ho natin na may litrato, ito pong si VP Sara, kasama si Congresswoman Camille Villar, at mismo ito si dating Senador Manny Villar. Nako, kaya niya bang isugal
ibig sabihin talagang ilagay sa balag ng alanganin yung kanyang negosyo. Pero lumilitaw ho kasi ito raw ho yung paboritong anak na babae. Nag-iisang anak na babae, no? Ni dating Senador Manny Villar. Siguro naman at sa pangyayaring ito, kasi talagang ipinakita ho ng mga Villar yung kanilang pagiging tapat pa rin sa mga Duterte at na kung saan ay kanilang tinuligsa at binatikos yung naging mabilis na pag-aresto at pagpapatapon doon po sa ICC sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Duterte. So ito po ay naging hudyat pero noon usap-usapan pa lang ho. Tapos nung nakita ho na may litrato na itong si Manny Villar at si Camille Villar kasama si BP Sara at inendorso na yung kanyang kandidatura, so mga nagsasabi, nako yung alyansa nabawasan na ng 2. Pero sa mga huling kampanya ay 11 pa rin ang binabanggit at hindi pa rin siya tuluyang inaalis. Ito pong si Camille Villar. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, yun ho, nagsalita na ang Malacanang, paimbestigahan, hudyat na po ito na maghihiwalay na po sila ng landas. Pero alam nyo ho, ito pong si Manny Villar ay ako bilib ho ito, napakatalinong tao nito kasi alam nyo naman sa negosyo, ginagamitan po yan ng talino at hindi po yan magiging bilyonaryo kung wala pong siyang sapat na kaalaman at katalinuhan para mapaunlad yung kanyang negosyo. At alam nyo, kung matatandaan nyo mga kababayan, ay hindi lang ho itong una na pagkakataon na kumalaban ito pong si Manny Villar sa nakaupong presidente. Noong panahon po ni Erap Estrada, siya po ay speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso at siya po ang nagpa-impeach inimpeach siya ho ito hong si Erap Estrada. Ang bilis nga ho, siguro i-google niyo ho mga kababayan, talagang matindi ho yung ginawa ho ni Senador Manny Villar sa nakaupong presidente at mayorya rin ho, sabihin natin kontrolado o kaalyado ng Malacanang noon yung nasa mababang kapulungan ng Kongreso pero wala ho nagawa. At mabilis na pa-impeach si Pangulong Erap Estrada noon at agad na naidala yung articles of impeachment sa Senado. Tama-tama, may session ho noon So dire-diretso, binasa sa floor at sa plenaryo, yun na, dire-diretso at sinimula na yung pagbuo ng impeachment court at nasimulan yung impeachment trial at bagamat hindi po natapos, nagkaroon po ng EDSA 2 at napatalsik nga po si Erap sa pwesto at naupo ay ito pong si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So yan po. Pero dito ho mga kababayan, balikan ho natin ito hong kay Marcos Jr. Kasi di ba pag ikaw ay negosyante, talagang marami ho kong kilalang mga negosyante na talagang medyo nakikisama ho, nakikisama po sa nakaupong presidente ng Pilipinas at kung hindi man talagang iba naman, kung hindi naman talagang sisip-sip o didikit, hindi lalaban yan. Hindi sasama yan doon sa kalaban ng presidente. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, yun nga ho, talagang lantaran po ang pagsuporta na ng mga Villar dito po sa mga Duterte. Yun na ho, hudyat na at bumuelto na po ito pong si Pangulong Marcos Jr. o yung Malacanang. Di ba may kasabihan nga, you cannot fight City Hall. Nakaupo presidente. So aabangan ho natin kung saan nahantong ito. At ito hong si Congresswoman Camille Villar naman na kasalukuyang nasa alyansa pa rin. Ito may binigay na pong pahayag din, Ito hong si Yusek Claire Castro. At na kung saan talagang bukod do dito sa binabanggit na prime water kasi ang sabi ho niya ay yung kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayon. Kasi yan po nireklamo ng mga residente, lalo niyan po sa Bulacan. At iba pang mga lugar, totoo ito. Naku, ang dami ho ng mga nagreklamo na napakasama po ng serbisyo nito pong prime water. At bukod do sa masamang serbisyo, mahal pang singil. So talagang nagreklamo ho mga kababayan. At ako masasabi ko talagang mukhang dito ho nagkamali. May kasabihan na, di ba?
matalino man ang matching na paglalalangan din, dito po nagkamali ang mga bilyar nang pasukin po nila yung negosyo ng tubig itong prime water. Di po ba? So, yun ho, at talagang sa totoo, ang dami rin sa akin lumalapit eh. Lalo na ho dyan sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, na napakasama po ng serbisyo. Buti sana kung malakas po yung tubig, hindi gaanong magreklamo, di ba, sa taas ng singil. Pero masama na ang serbisyo, mataas pa ang singil. So, yun po, kaya paimbestigahan po ito kasi yung mga lokal na opisyal dyan nagreklamo, kaya sabi po naman Malacanang, paimbestigahan. Kapag ganito sabi na paimbestigahan, ibig sabihin, hindi na po sila magkaalyado, di po ba? So, kasi ganyan naman po talaga dito, pagkaalyado hanggat pwede kang pagtakpan o pagbigyan magbibigyan ka. Hindi po ba? Or hindi ka na lang papansinin. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, tapos na. Sunog na ang tulay. At hindi natin alam kung at hanggang saan hahantong. Siguro sa mga kasi malapit na pong eleksyon, no? Mayo 12 na ho, nako. Halos 2 linggo na lang. Wala na ho, di ba? Ano ba ngayon? So, 1. So, 12 dias. So, 11 days na lang ho, mga kababayan, mag-i-eleksyon na abangan natin kung sa mga araw na ito ay sa mga oras na ito ay yung Nationalista Party ay tuluyan ng kakala sa alyansa. At siyempre, pag kumalas na yan, matik na, ito pong si Congresswoman Camille Villar ay wala na, magsusulo na at kanilang pangahawakan na lamang yung pag-iendorso ni BP Sara Duterte. Kung sa bagay ay kung ako naman kay Camille Villar, dapat na nga na kumalas ka na sa alyansa dahil sa paimbestigahan yung inyong negosyo itong prime water. At siguro, in fairness naman din sa mga nagreklamo na ating mga kababayan dyan po sa San Jose del Monte, talagang dapat naman aksyonan at talagang hirap po ng ang hirap po ng buhay kapag may problema sa tubig. Di ba dito lang sa Metro Manila, alam ba, nagsiservisyo ka ng Maynilad o Manila Water, mawalan ka lang di ba may mga service interruption, galit na ho tayo o kaya talagang, di ba, iritado ho tayong lahat Lalo na ho doon sa sa prime water na yung iba nag-iigib biro mo, naturingan na may gripo kayo sa sa bahay tapos wala naman tulo ng tubig or papugak-pugak o paminsan-minsan. So siguro maganda pa, imbestigahan din po yan talaga. Pero dito po sa issue po ng politika ay sabihin natin na talagang maghiwalay na po ng landas ito pong mga bilyar at si Pangulong Marcos Jr. at abangan natin kung saan nahahantong itong usaping ito, mga kababayan. Pero laging tatandaan natin, ang sinasabi ay you cannot fight City Hall. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng banggain yung nakapwesto. Pero hindi ito ang una na pagkakataon na bumangga ito pong si Manny Villar sa isang Pangulo na nakaupo sa pwesto. Ginawa niya na po yan kay dating Pangulong Era Estrada at pina-impeach hanggang sa mapatalisik po sa pwesto. So yun, magtabay ho tayo at tayo po yung mga meron lang. Pero sa ngayon ay inendorso naman ho ni BP Sara Duterte ito pong si Congresswoman Camille Villar at alam naman natin, 'di ba, sa mga nakalipas na survey ay patuloy na umaangat yung resulta o rating ng sa survey ni BP Sara Duterte, samantalang ito pong kay Pangulong Marcos Jr. ay patuloy na bumababa o bagsak lagapak. Siyempre kung alam naman natin na yung pwesto ho ni Camille Villar ay hindi po sa kataasan, medyo delikado delikado, pero pwede pa rin may malaki pa naman ang chance na manalo. So kung ang mag-i-endorse sa kanya ay lagapak ang sa survey si Pangulong Marcos Jr., parang hindi ka ba nakakatulong, di ba? Siguro napag-isipan, tinimbang ho nila, hindi, kay BP Sara Duterte tayo, talagang nung nakapwesto rin yan talagang kadikit ho natin, kaalyado. So maring nagdesisyon po sila na hindi, magpa-endorso ka na kay BP Sara kasi mataas ang rating di ba? Dapat yung endorser talagang maganda at makatutulong siya ng malaki, di ba, sa isang kandidato. So maaring ganyan. Okay, antabayan na natin kung saan hahantong itong paghiwalay ng landas. Yan na po yung mga senyales
na lumabas po ngayon, base na rin po sa pagpapaimbestiga na ng Malacanang dito po sa Prime Water na pag-aari po ng pamilya Villar. Oy, sa mga hindi pa ho susubscribe at bago lang po kayo sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo po rin kalimutan na i-share at i-like ito pong ating YouTube channel. Oy, maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat.